Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin itong pelikula nung pilyang si Daryl Yap. Pilya po kasi yun eh. Alam mo yung mga pilya, yung mga maraming talagang inaaway, yung talagang maldita. Pilya talaga. Napakapilya ni Daryl Yap. Kaya naman ito, wala siyang pakialam kung siya'y batikusin at kung sino-sino na nagsalita, pero binabarabara niya itong kanyang controversial na pelikula, ang The Rapist of Pepsi Paloma. At ito mga kababayan, meron lang tayong update tungkol doon. Itong si former bold actor Gil Guerrero. Ayan po, nasa ating screen. Ayan po, yung naka-red. At yung picture niya, nung talagang bata pa siya, bold actor ito mga kababayan, ito po yung nakasama ni Pepsi Paloma sa ilang mga pelikula. Ito yung picture niya. Kaso malabo na eh. Ano pa ba expect mo? Matagal na to. Di pa naman uso talaga mga high resolution dati. Ayan mga kababayan, kung kita nyo sa screen, ayan po siya. Ayan po yung may bilog. Ito po yung malaking kopya ng litrato. Ayan mga kababayan. At ayan na po ang itsura ngayon ni Gil Guerrero. Pogi pa naman eh. Makisig pa eh. So ayan mga kababayan, si former bold actor Gil Guerrero na nakasama ni Pepsi Paloma sa ilang mga pelikula ay nagsalita na po mga kababayan. At ang sabi niya, sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang opinion ko. Okay, so ito daanan na natin yung yung ilang mga nakasulat dito mga kababayan. Itong artikulo tungkol dito kay doon sa sinabi ni Gil Guerrero. Kasi nangyari mga kababayan, napanood ni Gil Guerrero yung controversial na teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ang bagong pelikula ng Pilyang si Daryl Yap mga kababayan. Bida sa pelikula, syempre si Red Bustamante na gumaganap ng papel na Pepsi Paloma. Tampok rin sa pelikula sina Gina Alahar bilang Charito Solis, Mon Confiado. Wag na natin magitin yung mga pangalan na yan. Okay. At sino ba si Gil Guerrero? Ito mga kababayan yung litrato niya, no. Si Gil Guerrero ay ang binansagang noong Betamax King. Dahil sa mga bold movies na ginawa niya noong dekada 80. Ayan po. Poging-pogi mga kababayan. Dati yung mga yung mga bold actor, hindi pa uso yung mga abs eh. Ngayon lang naglabasan yung mga malalaking abs. Pero dati, pag balingkinitan ka, wala kang tiyan katulad ko. Ayan, talagang pwede kang sa bold films. At syempre, dapat malakas ang loob mo. Ibig sabihin, makapala mukha. Kung gusto mo maglabas-labas ng iyong mga parte sa iyong katawan. O, kilalang kilala ni Gil si Pepsi. Ayan Kaya sabi ko sa inyo sino mas pakikinggan ninyo? Ito bang si Daryl Yap? O yung mga taong nakasama ni Pepsi Paloma? Kasi inaaway ni Daryl Yap si Sarsi Emanuel ba't sino ba si Sarsi Emanuel? Nakasama lang naman niya si Pepsi Paloma. Si Daryl Yap, nakasama mo ba si Pepsi Paloma? Gusto mo makasama si Pepsi Paloma, di gayahin mo yung ginawa ni Pepsi Paloma para makasama mo siya. At doon tanongin mo kung ano talaga yung nangyari. Kasi etong mga to, nagsasalita, eto mismo ay ang may account o alam nila talaga at nakasama nila si Pepsi Paloma. Ano ba talaga nangyari? At etong si Gil Guerrero ay alaga rin ng talent manager nila na si Dr. Ray De La Cruz. At magkasama sila ni Pepsi Paloma sa pelikulang The Victim. Ayan, ito sa ating screen. So, yun po yung The Victim. Magkasama sila ni Gil Guerrero dyan sa The Victim. Alright? Okay, kung si Gil daw ang tatanungin, mga kababayan, ayaw niyang isa pelikula pa ang kwento ng buhay ni Pepsi. Na nasangkot sa rape noong June 1982 at winaksan ang kanyang buhay noong 1985. To be exact, May 31, 1985.
Sabi nga niya, actually gusto niya ng manahimik. Kasi matagal na patay na si Pepsi Paloma, nananahimik na. Tapos, yung iba, yung mga nakasama ni Pepsi Paloma, gusto ng manahimik, kalimutan na. At para, yung matiwasay na itong si Pepsi Paloma. Pero itong Pilya, ano ba, si Pido ba? Pido? Hindi, Pilya na lang. Mas maganda ko Pilya. Kasi Pilya talaga yan si Daryl Yap. Napaka-Pilya, napaka-maldita. So gusto naman nahimik, kaso binuksan na naman ni itong Pilyang si Daryl Yap ngayon, sabi niya, doon sa interview ng Cabinet Files, ayan mga kababayan, sabi nga niya, ayoko na sanang makialam kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Masalimuot kasi sa nananahimik na si Pepsi. Tama naman, nananahimik na yung tao, guguluhin mo uli. Wala talaga, Pilya talaga to si Daryl Yap. Okay, sinabi ni Hill, kasi alam na interviewin si Hill Guerrero, sinabi niya na napanood niya ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, pero pinigilan siyang magsalita ng kanyang mga anak. At nung nakita niya raw yung trailer, ayaw niyang mag-comment doon sa social media, ayaw niya mag-comment at ayaw niya rin mag-like. Pinigilan daw siya ng tatay niya, sabi, Daddy, tahimik ka na, huwag ka na makialam, baka madamay ka pa. Okay, pinuna rin ni Hill ang pagkakasama sa pelikula ng karakter ng yung mga veteranang actress na si Charito Solis. Kasi ayon kay Hill, hindi naman daw kasali si Charito Solis, kumbaga parang si Charito ginagamit niya kasi nakasama ni Charito si Pepsi at si Coca Nicolas sa pelikula. Yun po yung Naked Island na nakasama si Charito Solis. Sabi nga niya, pero hindi dapat kasama si Charito. Wala siya dapat sa pelikula, kaya mali yung teaser. Tingnan mo. Mali yung teaser. Mismo, si Hill Guerrero na nakasama ni Pepsi Paloma, mali yung teaser. Dapat wala daw siya sa pelikula. Mismo yung mga nakakasama ni Pepsi Paloma ang sinasabi. Hindi ka dapat daw, hindi mo dapat sinama si Charito Solis. Talaga nga, Pilya talaga no? Ay, Pido! Ito si Pido Harencio, yung coach po yan ng basketball. Tinatawag ko lang kasi may utang sa akin si Pido. Ay, Pido! Utang mo Hindi, biro lang po yung Pido. Wala pong utang sa akin si Pido Harencio. Okay, so ito mga kababayan, napaka-Pilya kasi. Ito ni Daryl Yap. Ito na. Okay, ano ba nangyari dun sa rape case di umano? Alam daw ni Hill ang kaganapan. Bakit alam? Dahil siya ang nakasama ni na Pepsi at Ray sa pag-ain ng kaso laban sa mga komedyantang sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. So alam niya yung nangyari. Buti pa sila alam. Etong si Daryl Yap, itong Pilya talaga to base lang dun sa nababasa niya. Okay? Etong mga to, sila mismo ang nakasama dun sa nangyari. Di ba? So, sana lang kay kay Pilya, sana lang, sana, pakinggan mo yung sinasabi nito. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong kwento para lang maging kontrobersyal. Di ba? Okay, balik tanaw. Simula nung sa pangyayari na mag-ain ng kaso si Pepsi at kapwa nitong bold star na si Guada Garin. Okay. Ito nga, Dating bold star Guada Garin nagtangkang humingi ng tawad kay Vic Soto dahil sa Pepsi Paloma controversy. Ayan yung sa interview. Mamaya pakita natin yung interview. Tingnan natin kasi parang malabo yung sound. Pero iyan natin, i-play ko mamaya. Tsaka sa YouTube yun sa YouTube. Sana hindi tayo makapiright. Sabi niya si Pepsi napakabait na bata, masayahin kapag nakasmile siya, malapit sa usog natin konti. Yan. Malapit sa tao, very cute ang mukha niya. Okay?
Parang ako ang driver bodyguard noon ni Pepsi. Oh, ayan. Kanino kayo maniniwala? Kay Hil Guerrero o kay Pilya? Kay Pilyang Daryl Yap. Siyempre, dito na, siya nakasama ni Pepsi Paloma. Parang ako ang driver bodyguard noon ni Pepsi. Hatid sundo ko siya sa mga taping sa kanong nagkaroon ng kaso. Ako pa ang nagatid kina Pepsi Guada Guarin sa taping noon ng school bukol sa Broadcast City kasi dati silang tumutuloy sa bahay ni Ray de la Cruz sa Quiapo. Okay. Malinaw pa raw sa kanyang alaala ang pangyayari kahit 43 years na ang nakalipas. Grabe, no? 43 years na, nanahimik na yung itong si Pepsi Paloma tapos biglang ungkatin. Ni Pido, Pido tuloy. Netong pilya na si, si Daryl Yap. Ikaw kaya, pag medyo na, nagurgur, nadedo ka, halimbawa, dumating na yung time at yung pamilya mo, nananahimik na rin, biglang merong gumawa ng pelikula sa buhay mo. Tungkol sa ang title, ang pedophilia. Ano kaya gagawin mo? Hindi pala ikaw. Ano ka na nga pala dead. Yumao ka na eh. Ano kaya gagawin ng mga buhay mong kapamilya? Siyempre, siguro magagalit yun. Pero nananahimik ka na, kagaya nito, 43 years ang nananahimik, bilang uungkatin mo na naman, gagamitin mo para sumikat ka, gagamitin mo para sa politika, magagalit yung mga taong na-involve dyan. Diba? Wala talaga, pilya talaga to si Daryl Yap eh. Hindi niya na iniintindi yung yung mga taong maapektuhan, di ba? Ano nangyari? Ayan. Ayon kay Hil, humingi ng tulong si Ray de la Cruz. Kay dating Defense Minister Juan Ponce Enrile dahil magkamag-anak umano ang dalawa. Dahil nasaksihan niya ang mga naganap noon, kabilang si Hil sa mga pinatawag sa korte para tumestigo sa panig ni Pepsi at Guada. Sina Atty. Rene Cayetano, Atty. Lorna Kapunan ng Angara Law Offices sa mga tagapagtanggol ni Pepsi at Guada. Bakit hindi nyo tanong si Rene Cayetano at si Atty. Lorna Kapunan? May narinig na ba kayo ng mga, si Atty. Rene Cayetano, wala na po ito sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Si Lorna Kapunan, alam ko, buhay pa to ba't hindi nyo itanong si Atty. Lorna Kapunan kung buhay pa? Nagkaroon ng kaso, nag-witness siya sa Quezon City Regional Trial Court kay Fiscal Apostol nung nabubuhay. Tiga mo, halos lahat ng involved dito, patay na Tapos binubuhay ngayon na itong pilya na direktor. Grabe talaga. Kinausap ako ni Atty. Rene Cayetano at Atty. Lorna Kapunan kasi may pelikula kami noon ni Pepsi at Mirna Castillo, yung Brown Emmanuel. Pinalalabas ang kabilang kampo. Teka lang, Atty. Rene Cayetano, patay na ba? Baka patay ako ng patay, buhay pa. Sorry po Basta, kung buhay pa po siya, sa kasi Atty. Lorna Kapunan, di buhay. Pasensya na po kung nasabi kong patay, kasi hindi ko po kasi kabisado pinalabas ng kabilang kampo si Pepsi raw yung dinadali ko sa isang eksena, parang pinalalabas na prostitute siya. Hindi si Pepsi yun, ibang babae yun. Extra lang yun, kadobo lang yun. Pero pinalalabas daw ng ilang mga panahon na yan, madami na pala marites. Hindi daw si Pepsi yung dinadali ni Hil Guerrero. Ano lang yun, kadobol. Kala nyo lang yun. Naranasan umano ni Hil na pasuin ng sigarilyo sa kanyang kamay ng isang kilalang personalidad ang araw na tumistigo siya sa korte. Nako. Mahaba, detalyado at nakagigimbal ang mga revelasyon ni Hil tungkol sa karanasan ni Pepsi. Pero nagmarka ng usong kanya binitawang salita. Sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang kanyang opinion. Yan mga kababayan So, sa hinababa naman ng prosesyon, lumalabas, mismo etong nakasama ni Pepsi Paloma na sa Hil Guerrero, yan mga kababayan, ang nagsabi na hindi naman daw na-rape si Pepsi Paloma. Sinabi na rin yan ni Coca Nicolas Kasi sabi mismo raw ni Pepsi Paloma, ni Pechay, Pepsi Paloma, na alam mo naman gagawin lahat ng ating manager ni Ray de la Cruz, ang lahat para sumikat tayo. Yan mga kababayan. Ayan po yung yung sabi
nung former bold actor Gil Guerrero na mas dapat natin paniwalaan kasi nga yan siya mismo nakasama ni Pepsi Paloma. Ito si Daryl Yap hindi pa kasama ni Pepsi Paloma, makakasama pa lang. Pero matagal pa yon. Di ba? Okay. Itong naman si Guada Garin. Okay. So si Guada Garin, teka lang, balikan natin dito. Kasi meron naman ditong ano rin, ayan. Ito. Click natin itong dating bold star, Guada Garin, nagtangkang humingi ng tawad kay Vic Soto dahil sa Pepsi Paloma controversy. Click natin yan. Ayan. Guada Garin apologizes to Vic Soto over issue. Bakit kinakailangan mag-apologize? Ayan po sa ating screen. Ayan po yung mga magkakasama nung 80s mga kababayan o dekada 80. Uso-uso pa yung mga yung mga movies na ganyan. Bakit tumingi ng tawad? Ha? Teka, dito tayo. Lumilindol. Okay. Teka. Teka, dito ko na lang bubuksan mga kababayan na lumilindol dito eh. Okay. So, dito ko na lang titingnan mga kababayan sa cellphone at papakita ko na lang sa inyo. Ito kasi mga kababayan, okay. Si Guada Garin ay humingi po ng sorry kay Vic Soto. Bakit kinakailangan humingi ng sorry? Ha? Teka. Ang dami kasing ang daming mga kababayan. Eto mga kababayan, ayan Ito rin yan din yan. Teka. Nasaan na yan? Si Guada Garin, matagal lang hindi aktibo sa showbiz sa tahimik nang namumuhay si Guada. Pero nahimik na rin to, nadamay na naman. Grabe talaga to itong si Pilya. Pilya talaga to. Maldita ito si Daryl Yap. Isang nakakalam sa kwento ang nagsabi sa cabinet file sa makalipas ang maraming taon matapos maganap ang iskandalo, gumawa ng paraan si Guada na makausap si Vic para personal na humingi ng tawad. Yan, binabasa ko lang nakokonsensya raw si Guada sa pagkakasangkot niya sa paghahabla sa Itbulaga host. Saka kwento, ang kaibigang aktres ni Vic, nakasama ni Guada sa sinasabing religious community ang kinausap ni Guada para maging tulay sa planong paghingi ng tawad sa TV host comedian. Ang paghingi ng kapatawaran mula sa taong nagawan niya ng pagkakamali ang kinakailangan gawin ni Guada bilang pagsunod sa prinsipyo ng religious community. Ngunit hindi na nangyari ang balak ni Guada na makausap ng personal si Vic dahil minabuti nitong tuldukan ng nakaraan. Noong 2016, muli nabigyan ng pagkakataon ng ilang showbiz reporters na makausap si Guada pero tumanggi na ito magsalita tungkol sa mga ganapan sa 1982 alang-alang sa mga anak na malalaki na at ayaw nang bigyan ng kahihiyan. Okay. Teka. Okay, so yan mga kababayan, biray mo ito si Guada Garin ay hihingi dapat ng tawag kay Vic Soto dahil dinamay si Vic Soto o kasama siya doon sa nagsampa ng kaso. So yan mga kababayan, napakalinaw. Gil Guerrero, Guada Garin, alam nila na totoo na hindi naman talaga ni-rape ni Vic Soto etong si Pepsi Paloma. Hindi katulad nung pinalabas ni Daryl Yap doon sa teaser na talagang hayagang sinabi raw ni Pepsi Paloma na nagtatanong si Charito Solis. Si Charito Solis, hindi naman daw dapat kasama dyan sa teaser, sabi ni Gil Guerrero. Tingnan ninyo. Anong gusto palabasin ng pilyang si Daryl Yap? Yan mga kababayan, sabi ni Gil Guerrero, hindi naman daw talaga, wala namang rape na nangyari. At mismo si Guada hihingi ng tawad kay Vic Soto. Hindi lang natuloy.
So ayan mga kababayan, napakalinaw na itong pelikulang ito ay hindi natin alam kung saan kukuha ng impormasyon na itong si Daryl Yap. Kasi mismo nagsasalita na yung mga tao eh. Ano, saan ka pupunta? Sinong kakausapin mo? Yung mga tambay sa Gedli? Mas paniniwalaan namin yung mga kasama ni Pepsi Paloma. Hindi yung mga kung ano-ano nga. Kasi doon sa teaser talagang sabi, ni-rape ko ni Big Soda. Oo. Naman si Pepsi Paloma, di ba? So, doon pa lang sa medyo na. Ngayon, ang tanong, ito pa, isa pang tanong. Ito, tinatanong ng ayan, ng Pep. Sabi, ano ang tanong? Titulong the rapist sa Pepsi Paloma, aprobahan kaya ng MTRCB? Bangko lang. Pero, itong pilyang direktor, Daryl Yap, medyo huwag ka nang umasa. Kasi ito ay tahasang paninira. Kaya, medyo, sa tingin ko, hindi kakikita rito. Ngayon, controversial ka. Kasi maingay ka sa social media, pero yung ginastos mo dito sa pelikulang to, mukhang hindi mo mababawi. Mukhang lugi kayo dito. Doon kayo manood sa Netflix o sa ibang social media platforms. Isama mo doon sa sa mga pelikula diyan sa Viva Max. Okay, so yan mga kababayan, yung mga itong mga naglalabasang mga personalidad na may alam talaga, yung totoong may alam diyan sa kaso ni Pepsi Paloma. Kasi mga kababayan, itong si Daryl Yap, magbabase lang doon sa records, wento-wento ng mga sa Gedli. Ito mga to, nagsalita. Ito mga to ay talagang mga nakakasama ni Pepsi Paloma nung siya'y nabubuhay pa. Okay, so kanino kayo maniniwala? Siyempre, doon sa nakasama ni hindi doon sa mga wento-wentong marites lang. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.